Sa isang maliit na baryo sa Kanayunan, nakatira si Aling Maria, isang masipag at mapagmahal na ina. Sa kanyang kabataan, siya'y puno ng pangarap. Maging isang doktor upang makatulong sa kanilang komunidad. Ngunit nang siya'y nagkaroon ng mga anak, isinantabi niya ang lahat ng ito para unahin ang kanilang kaligayahan at kinabukasan. Laging gising ng maaga si Aling Maria upang maghanda ng agahan para sa kanyang mga anak. Kahit na mahirap ang buhay, hindi niya ipinaramdam sa kanila ang kakulangan. Lagi siyang may ngiti sa kanyang mukha tuwing uuwi mula sa palengke. Tangan-tangan ang pinaghirapang gulay at isda para sa kanilang hapunan. Ang bawat butil ng pawis niya ay alay sa mga anak. Isinantabi ni Aling Maria ang kanyang pangarap para masiguro ang magandang edukasyon ng mga anak. Upang makatipid, ibinenta niya ang kanilang lupain at nagtinda ng kung ano-ano sa tabi ng kalsada. Minsan, siya'y nagkakasakit na, ngunit hindi siya nagpapadala. Ang tanging makikita sa kanyang mga mata ay ang pag-ibig at pagsasakripisyo. Lumipas ang taon at ang mga anak ni Aling Maria ay nagsipagtapos at nagkaroon ng kanya-kanyang mga pamilya. Subalit sa kanyang pagtanda, tila nawala na rin ang dating sigla at tuwa sa kanyang mga mata. Ang mga anak ay abala na sa kanilang buhay. Bihira na siyang madalaw, lalo na't siya'y nasa malayo ng probinsya. Minsan isang gabi, habang nakaupo si Aling Maria sa harap ng bahay, hawak-hawak ang lumang litrato ng kanyang mga anak na nooy maliliit pa, tahimik siyang umiiyak. Iniisip niya, sulit ba lahat ng kanyang pagsasakripisyo? Ngunit sa kanyang puso, alam niyang wagas at walang hanggan ang pagmamahal ng isang ina. Isang araw, hindi na bumangon si Aling Maria mula sa kanyang higaan. Natagpuan na lang siya ng mga kapitbahay na nakahiga, may ngiti sa labi. Tila natagpuan na ang kapayapaan. Ang mga anak niya ay dumating, ngunit huli na ang lahat. Saka lang nila napagtanto ang tunay na halaga ng kanilang ina. Ang pagpanaw ni Aling Maria ay nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ng kanyang mga anak. Sila'y bumalik sa baryo upang patuloy na gawing inspirasyon ang pagmamahal at sakripisyo ng kanilang ina. Ang kanyang kwento ay naging alamat sa kanilang lugar. Isinasalaysay mula henerasyon hanggang henerasyon bilang paalala na walang hihigit sa pagmamahal ng isang ina